Sa liwat tuon kita sa pulong sa Dios nga sa pagpadayon sa tinatawag nga doctrine of salvation. Gani bago kita magsugod, ampo kita sa isa ka butang nga sa pag-usisa sang aton kaugalingon nga kung if necessary, kung naay something i-confess, sugid sa Ginoo sa imong nga kaugalingon. Kag kung sabagay magtuon kita sa sunod sina sa ginatawag nga repentance kag ginatawag nga confession, no. Ah, repentance kag confession. Pero sa siningation sa atong nga pagampo nga ikaw nga anak sa Dios, kinahanglan nimo o subong nga kinahanglanon nga sa pagsugid sang sala kung mayara nahimo. Pero kung hindi anak sa Dios, kinahanglan nga yara ka sa pagtuo sa kay Jesus Christ nga siya Dios, nagbayad sa aton mga sala dito si babaw sa cross, namatay siya sa unod, tapos nabanaw siya sa ikatatlong adlaw, kag 40 days after he ascended unto heaven, kag naara in session to God the Father, meaning ara siya sa tunga kamot sa Dios nga Amay. Kag sa sina nga pamagi, ikaw mahimo nga anak sa Dios. Ani sa atong nga pagsugod, pagsitsim ko galingon, tapos paghuman sa na igatingog na ko ang pagampo. Let's pray. Sa imo lang Amay, salamat kayo sa mga higang ginatag nimo sa amon sa paggamit sa mga technology, bisan na nga subong sa cellphone, maka-share kami sa imong mga pulong nga dugang ihibalo, dugang pag-intindi, dugang ginatawag nga mga assurance, confidence, ang hangtod sa eternity nga sa diin mayara kasiguraduhan ang amon nga ginatuuhan, mayara Ginoo sa pagsalig nga may assurance Ginoo sa imo mga pulong. Kanigampo kami sa teaching ministry kang confirmation of the Holy Spirit, bisan man sa mga side of giving us spiritual IQ kag spiritual understanding for our own good, divine good. Ay siya mga nutang ipasalamatan, siya mga apong nasalig, pinagis ka lang Jesus Christ. Amen. Okay, diri sa screen, makita natin diri. Salamat sa ning application nga mga naga-provide po siya sa sa din nga sa cellphone. Makita diri ang screen. Nga sa sunod makagamit kita sa ginatawag nga kanang whiteboard. So lain na po siya nga apps. So magatong kita diri sa ginatawag nga redemption o kon pagtubos. So diri sa kani nga botsing anon sa ginatawag nga pagtubos sa screen nga sa di nga kita gihilway, freed from the bondage of sin, because the ransom price was paid by Christ. So si Jesus Christ nagbayad sang aton mga sala, no. Amo na nga gintubos niya kita. Gintubos tungod kay siya nagbayad sa aton mga sala dito sa ibabaw sa cross. Pagsiling niya nga tetelestai, fully paid in full ang aton mga sala. Wa isang sala nga wala iyan nabayran, nga sala nga halin sa nagligad, past, present, kag future. Amo nga ang iso sang kaluwasan is by faith alone in Christ alone. Wala na sang iban nga pamaagi nga ang tao maluwas. Siguro mga 50 times or more than 50 times nga ginhambal dira nga by faith, believe nga sa nga lang kay Jesus Christ. Kagining pulong nga redemption nga sa silinga sa pagtubos, wala ni kahilabtanan sa ginatawag nga mga nga bag-o karon nga mga sa karon nga panahon, no, nga ginasiling nga gintubos sa pawn shop ana sa anuman, no, wala. So kay ini ato nga pagtuon magabalik kita sa context nga sa diin nga paggamit sang pamulong. Remember nga sa ilang nga panahon wala sing pawn shop, at the same time ang ilan dito nga pagtubos nga ginahambal diri sa ni Pablo o kon diri sa Gospel Matthew, Mark, Luke and John, mga slave ni sila nga ginatubos sa slave market
nga uso na ang baklanay sa mga slave dito, mga ulipon, no. So sa aton sa espirituhano nga bahin, ara kita sa slave market of sin. Kay kita ulipon gid sa sala sang makasasala pa kita, no. I mean nga sang dili pa kita luwas. Kung sa bagay, sang makasasala pa kita tungod kay kita karon nga anak na sa Dios by believing the Lord Jesus Christ, we are saints o kung ginatawag nga holy brethren, kay anak na kita sang Dios pinagi kay Jesus Christ. Holy brethren kay ang Dios is holy, kag anak kita sang Dios. So kaning ransom dere nagaisgot ni siya sang pagkayara naton of being in the slave market of sin. Kag ang ransom dinhi ang nagtubos amo si Jesus Christ, siya nagbayad sang aton mga sala. So makita po na naton sa doctrine of reconciliation nga sa pagpasag-uli, kag ginatawag nga substitutionary, nga siya ang nagbayad sa atong masala instead of us, siya ang nagbayad sa atong mga sala, tanan nga mga sala. So makita po nato na siya sa ginatawag nga unlimited atonement, no. So redemption is universal in that it is available to every human. Amo na nga walay pili, tanan nga tao judicially were forgiven. Napasaylo ang tanan nga mga tao, walay pili, nga kita nga mga believers at the moment of salvation o by faith in Christ, napasaylo ang aton mga sala. Pero hindi lamang kita, kundi pati ang tanan nga tao sa ibabaw sa kalibutan. Makita naton sa 1 John chapter 2 verse 2. Atong pagkatan-on there is sa 1 John. 1 John chapter 2 verse 2. Nga nagasiling nga He si Jesus Christ is the propitiation. Siya ang nagbayad sa atong mga sala, or sa butsinganon sang propitiation nga nagpagbayad niya sa atong mga sala. Ang God the Father, the first person of the Godhead, was satisfied sa pagbayad ni Jesus Christ ang atong mga sala sa iya. He is the propitiation, bayad sa atong mga sala for our sins. Sins, tanan, the totality of all naton nga mga sala, sins, and not for ours only. So si John nga luwas nagsiling nga and not for ours only. Dili labang sa aton nga mga naluwas o kung ginpasaylo ang mga sala o kung mga anak sa Dios, but ang nga na sa conjunction of contrast, but also for the sins, tanan gihapon nga mga sala of the whole world. So walay tao nga wala niya ginpasaylo ang ilang mga sala. Sa aton nga mga tao, wala sang isa nga wala niya ginpasaylo ang mga sala, past, present, kag future. Amo na nga judicially ang tanan nga tao were forgiven, pero kung di sila magtuo kay Jesus Christ nga sa din nga ang God the Father was satisfied sa pagbayad ni Jesus Christ sa atong mga sala, no, sila nga baptism of the cup, matanaw gyapon ang gyapon naton sa ginatawag nga doctrine of baptism. So baptism nga di sa tubig, nga kung hindi pinagi Jesus Christ, walay tao nga maluwas kundi pinaagi lang gid siya ang tanan nga mga sala na pasaylo judicially. Kaya lang hindi ma-experiencehan sa mga unbelievers tungod kay wala sila magtuo kay Jesus Christ. It is by faith. Kung magtuo sila kay Jesus Christ, dira nila ma-experiencehan ang forgiveness nga ginhimo ni Jesus Christ sa tong 30 AD. So nagbayad si Jesus Christ sa aton
mga sala sang panahon sang 30 AD. Balik ta diri sa aton nga screen, redemption. So redemption is universal, amo na nga tanan gid diri sa ibabaw sang kalibutan. Kita lang mga tao kaya ang mga angels na nahukman na sila, amo na nga mayara sang elect angels, chosen angels, kag mga fallen angels, no. Universal kita lang mga tao in that it is available to every human, no. Kay kita mga tao lang ang may kalag, kag ang kalag eternal na siya. Butsing ganon nga the you, the ego, mo na kita nga kung hindi believer pa impyerno, kung believer palangit, no. Kay ang mga mananap o kung mga animals wala na sila sang tinatawag nga kalag, instinct ng ila, but it is limited, no. Padayon kita sa pagbasa diri, but it is limited in that it is only attainable by trusting in Jesus Christ only for that redemption. So, siyempre, katong mga believers lang ang makaagom sini ginatawag nga pagtubos. So, nahilway kita sa ginatawag nga pagkawala na sa slave market of sin. So, hindi na kita ulipon sa sala. Muna kung magtuong kita sa ginatawag nga pagtulunan nga Operation Cry, KRRY, nga makita na sa King James. We are not slave to sin. It is for freedom that Christ set us free. So, ang definition din is, the exact definition of redemption is determined by the precise meaning of the original language. So, ang redemption nga pamulong, siyempre sa English, pagtubos sa aton sa Filipino, Bisaya, Ilonggo. Boton ni sa Tagalog. Ang ginatawag nga redemption, diri sa ginatawag nga original words o kon original language which is Greek, nagkalain-lain siya nga pamulong, butsing ganon sang redemption lang sa English. So ang eksakto gid sini nga meaning niya makita mo gid sa iyang original language nga diri sa New Testament is Greek. Siyempre kung sa Old Testament Hebrew na siya. Hebrew kag Aramaic. Kag kung sa bagay ang language ni Jesus Christ is Aramaic during sa iyang time. Pero gisulat ning New Testament masaling dira sa Matthew hangtod sa Revelation in Greek. Kag remember nga ang Greek is a perfect language. So eksakto gid ang iyang pamulong sa anuman nga butya sing ganon sa pagsulat dira sa Biblia. So redemption sa Greek, ang una sini is lotroo. So makita naton diri sa letter A, lotroo. Gipakita pa di sa unang kabahin letter A nga lotro o lotron kag lotrosis. So tatlo siya, lotro, lotroon kag lotrosis. Sa ginatawag nga nakadawat sang pagtubos, redemption, receive redemption. So nakadawat. Ang una naton di makita amo sa Luke chapter 24 verse 21, kanina kapula siya nga nagasiling nga, but we trusted that it had been He which should have redeemed Israel. Nga mo si Jesus Christ, ang pronoun diri is si Jesus Christ. And beside all this, today is the third day since these things were done. Kay kanislang tanaw ni mong background nga sa verse 1 nga nagkadto sa lubnganan ang mga babae. Tanaw naton yung background sa Luke 24:21. 24:21. So amo ning sa 21 mo na atong gibasa, no.
So kadto diri kita sa verse 1 para makita nato ang background niya. Nga nagasilingan, now upon the first day of the week, first day, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices, mga spices kay si Jesus Christ gilubong, which they had prepared, and certain others with them. Pero sa verse 2, they found the stones rolled away from the sepulchre. So wala na. Ngano nga stones man eh? Stone. No? Siyempre isa lang. Tungod kay kanisya, ang ilang lubganan dito, lain kay sa aton nga ginatawag nga sementeryo. Kung ano mang klase nga sa paglubong. Ang ila dito yung paglubong ara sa kuiba. So sa aton pa ara sa kilid sang bukid ang ila nga paglubong. Amo na ila ito nga paglubong. Kag ginakalot na nila pa nga ginahimo kuiba or kuiba na siya mismo gid. So wala na dito ang bato nga nagatabon kag ginsilyuhan na siya nga dito nagtabon sa lubnganan. No? So hindi siya patio nga para sa ato nga simento, kundi bato kuiba na siya nga ginsulod dira ang patay. Amo na si Jesus Christ gisulod dira. Siya lang na isa dira kay he is the firstborn kina tanan bag-o gitanan, kag gintakloban sang bato, takloban nga sa kilid, hindi nga taklob nga sa babaw, no? Pero pag abot dito nila, wala na, naabrihan na ang kuiba. And sa verse 3, and they entered in and found not the body of the Lord Jesus Christ. Diri makita nimo nga bisan pag gin prophesy na ni Jesus Christ nga sa ika-third day mabanhaw siya, pero nakadto gid sila nga kung naton i-analyze, wala sila nagtuo nga si Jesus Christ mabanhaw, kay nagdala sila sa spices diri sa verse 1, kaya mo nilang ginabutang sa mga patay. Pero pag-abot nila dito, si Jesus Christ wala na. No? Tapos may ara sang mga angels dito nga nagpahibalo sa ila. Pero nga sa verse 4 nga it came to pass as they were much perplexed, nagalibog sila thereabout, behold, two men stood by them in shining garments. No? May duwa katao. May ginatawag nga shining garments. No? And they were afraid and bowed down their faces to the earth. And they said unto them, why seek ye the living among the dead? So si Jesus Christ na banaw. Kung kato tadi sa verse 6, but he is risen. He is not here, but is risen. Remember how he spake unto you when he was yet in Galilee, saying, the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and the third day rise again. So nabanaw si Jesus Christ among adiri sa verse 21, no? Na makita naton di ang senaryo nga sa atong ginaton nga redemption kadto diri sa aton nga notes. Kay ari man sa diri ang verse 21, but we trusted that it had been he. So gasaligid sila, gatuo sila nga siya ang mag-redeem sa Israel. And beside all this, today is the third day since these things were done. Kay ang time man ko nila dito, sa sunod nato na siya matunaan, ang inuras man ko nila ito, mag-start na sila sa aton nga oras 6 o'clock. No? So sa ano man nga makita naton ng specific nga pagtanaw nga today is the third day, kay magatuon man kita sa crucifixion ni Jesus Christ, sa iyang nga pagpalansang sa cross. Kay ang sign nila is katong natabo kay Jonah nga 3 days and 3 nights siya sa belly of
the monster o sa isda. So si Jesus Christ po 3 days and 3 nights po siya at the belly of the earth. So kung mag 3 days and 3 nights, 24 times 3, may mo siya nga 72 hours nga yara sa lubnganan. Kag may mga nahitabo na dira according to the scriptures. So ang word dining redemption kaning which should have redeemed Israel. Redeem Israel. Kaning pulo ni nga redeem is lotroo. So nagasiling kita diri nga sa Greek lain-lain ang pamulong sang redemption. So ang isa rin ka redemption nga redeem Israel is lotroo. Bot pasabot, bot sing ganon, to ransom, to release. So ang Israel dire kay ara sila sa idalom sang Roman Empire, panggobyerno sang Roman Empire. I-release sila dira nga i-redeem niya ang Israel, nga ang Israel amo ang magdumala. Mao gani nga kung si Jesus Christ na mahimo nga king sang Israel sa millennium, kag matabo gina siya kay si Jesus Christ is the King of Kings and Lord of Lords sa millennium, nga palabuton nga mag-rule siya for 1,000 years, nga sa pag-abot niya sa second coming nga madiragit sa magtuntong sa Mount of Olive, nan dira magarol ang Israel. Yan nga pamangkot gani po ang mga disciples ni Jesus Christ nga, is this the time that you will kuan ka ng ipanumbalik ang Israel? Pero nagsiling Jesus Christ nga, it is not for you to know the time and the epochs, ang Chronos kag Kairos, nga chronological order sang pag-ibalos, hindi pa panahon. So si Jesus Christ rin nga lotron nga nagasiling, but we trusted, siling sa iyong mga disciples, that it had been He which should have redeemed Israel. So i-release niyang Israel sa Roman Empire, magatubos siya. Now, ang isa diri po sa Titus 2:14, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Redeem, zealous for good works. Now, tanaw naton ning diri ana in particular sa Luke 24:21 nga ang redeem dinhi is lotroo. So ipakita ko sa inyo diri kung ngano ni siya lotroo, redeem kani. So makakadto kita sa King James. Okay, diri ta sa 21. Okay, kani siya sa 21. Makita nimong word dira nga redeem. So 30:84, redeem. Ari siya 30:84, redeem. Da nimo makita sa Greek lotroo, to release on receipt of ransom, nga sa pagbayad, i-release sa tungod sa pagbayad, pinagi sa pagbayad. Ang number 2 is to redeem, so liberate by payment of ransom. So makita naton ding ABCD, to redeem, to deliver. So amo ni siya sa Greek, dira nimo makita. So nagagamit ko sang my sword. Sa ginasiling ko, gagamit ko sang my sword nga kung cellphone ang imuhang unit. Pero kung may ara ka sang laptop o kung this internet, ang magamit mo dira is e-sword. So ma-download mo na sila dira. So hindi taga himo din sa istorya, kundi amo gina siya sa original nga language. Well, kung tanang pagindi mo sa cellphone dire, amo na nga importante kayo
sa pag-communicate sa pulong sa Dios nga makita nimo ang truth kung magatan-aw ka sa iyang original language, no. Kag ginatawag mag grammar, sentence construction, syntax niya, no. Etymology balik sa original nga lengguwahe. Amo na nga ang Bible naton damo siya ginatawag nga mga comparative studies, damo siya sang ano ni kanang mga pamuno nga nagkalain-lain. So kung di nimo mabalaan ang background, hindi mo kag ang pamuno mismo sa original language, hindi nimo makita ang eksakto nga buot niya sing kanon. Halimbawa kaning kaning ginasiling diri nga diri tanon naton. Oh, nawala man si Alright, come on. Oh, 27. Oh, ay, sorry. Ginatanon na kung tong at the ninth hour. Let's see. Oh, time pa. Excuse kadali At the ninth hour. Oh, press na dire Matthew 27:46. Matthew 27:46. Nag-iskot diri nga and about the ninth hour. Ang ginatanaw na ko diri is ninth hour. Pero kahibalo kung nakahibalo ka kani siya is alas 3 pero ninth hour ginambal. Jesus cried out with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why hast you forsaken me? Kani siya gitranslate siya ang Eli, Eli is my God. Nga kung tanaw nimo ni siya kani siyang Eli, Eli, lima sabachthani, transliteration ni siya. So kaning Eli is Hebrew word. Kaysa piyak sini is Eloi. Ang Eloi E-L-O-I is Aramaic. Kani siya is Eli, Hebrew word. Pero ginatanaw nato din sa ginatawag comparative study kaning ninth hour and about the ninth hour. Hinumdumi kana siya is the ninth hour. No. Sa ESV ni siya sa English Standard Version. Tapos 27:46. Tapos diri na po sa isa 27:46 ninth hour gyapon and about the ninth hour Jesus cried out with a loud voice. So nagatanaw kita sang comparative studies diri sa RSV at the ninth hour. Oh, excuse okay, Matthew 27:46. Okay, so makita naton diri ninth hour gyapon kani siya ninth hour. Okay, ara ko di karon ipakita nganong kuan siya kani ninth hour alas 3. So Matthew 27:46. Babata 46 ninth hour gyapon. So daghan diri sa Bible nga gina-translate siya nga ninth hour. Kadto tadi sa iban nga version. Okay. Dirita sa Ilonggo 46. Matthew iligay nun siya. Matthew 27:46. Pag alas 3 ang hapon nagsingkit si Jesus sing mabaskog. Ilay, lima sabachthani nga kon sa Diyos ko nga gipabayan mo ako. So alas 3 siya. Kay kaning alas 3 man God, iyan isa sang Gentile nga time. Ang ninth hour iya sang Jewish nga time. Katato tadi sa English, no? Okay, kani sa NIV. Sa New International Version 27:46 NIV ni siya. So kung mayroon ka sa Bible, makita mo na siya. Kani 46 about 3 in the afternoon. 3 in the afternoon.
Jesus cried out with a loud voice, Ilai, lima sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? So, ini siya, nag-guys ko siya sang iyasang, ano siya, kanang iyasang Gentile nga time. Iyasang Gentile nga time. Well, iset ko na yung akon nga OTG. Okay, come on, OTG. Okay, meron ko sang ipakita dere. Okay. So, katuto sa dere. Pero may oras ko digay na ba? Okay. Balik sa tadere, may ara ko di sang Jewish calendar, Jewish hour. Amo ni ang inoras sang ginahambal dira sa 9th hour. Kaning sagwa dere, amo ni siya ang Jewish time. Ang orasan dere sa sulod mao na yung Gentile nga time. So kaning 9th hour ari alas 9 at the 9th hour, iyan na sa Jewish nga time. Kaning sa sunod nga siling dito nga alas 3 or 3 in the afternoon, mao ni siyang Gentile nga time. So wala siya nag-conflict sa ilang ginahambal, depende kung anong asa nga view sila nagahatag sang time. So katong alas 3 sa hapon is Gentile nga time. Ang alas 9, 9th hour, amo ang Jewish nga time. So kay ang truth, magapabilin gina siya nga truth. Hindi pwede nga mag-conflict by itself. Amo na nga ang Bible mismo, kung ako magtanaw sa Bible sa iyang sa English o kung sa aton nga pamulong, sa amo na nga damo-damo sa mga version. Bisan pa isa lang ka version, kung di ka magbalik sa Greek, abi nimo nag-conflict siya sa iyang kaugalingon. Pero sa pagkamatuod, wala. So, magkapadayon kita sa tawag nga Lutro, kani Lutro. May number na siya, kay kung may ara ka sa ginatawag nga strong concordance, makita po nimo dra mga number nga mga ma-refer nimo ang iyang butsinganon. May nang strong concordance po nga referral sa pagtanaw sa original nga language, nga lingwahe. So, matubos might redeem us from all iniquity. So, ang 1 Peter 1:18 po, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers. So, gitubos kita Lutro, ransom to release sa slave market of sin, kani to release mo nang meaning sang Lutro o kung sang natawag diri nga redeem, no? Sa English sa pagtubos, not by silver or gold, kay amo na sila mag-redeem sang isa ka slave, pinagi sa ilang kwarta nga silver and gold. So kung baklon nila ang isa ka ulipon slave sa slave market, ila na nga property, ila na nga sulugon, dili nga maid, dili katabang. Kay ang slave wala siya right sa iyang kaugalingon. Pwede siya dili pakaunon, pwede siya walay accusation nga may tabo, walay kaso nga may tabo, kay he is slave. Kay sa karon nga ulipon na kay right, kanang maid, katabang may right ka, kag ginasweldohan ka. Pero ining slave, wala ni sweldo, kag ginbakal na sila sa slave market sang pinagi sa kwarta, as silver and gold. Pero kita gi-redeem kita ni Jesus Christ sa slave market of sin in Adam, sa pagkaulipon sa sala. Amo na mga unbelievers, normal sa ilang paghimo sang sala, wala jud na sila'y tsansa or
any nga mga opportunity nga mag-produce og ginatawag nga divine good, puros na tanan production sang old sin nature, bisan pang ilang good na human good product gyapon na sa sang old sin nature, amo nang strength sang old sin nature. Amo na sila mga damo pa mga unbelievers nga butan kaysa believer. Pero ang mga believers, amo lang ang may opportunity nga maka-execute sang divine good binaagi sa ginatawag nga kuman nga be filled in the sphere o kung by means of God the Holy Spirit. If we walk in the Spirit, we will not carry out the desire of the flesh. Kung baga kinabuhi kita in the Spirit, in gina siya in the Spirit, kita naga-decide kay kana siya is in active voice. Atong responsibility na nga mag-decide gid nga sa pagkinabuhi in the sphere of God the Holy Spirit. Muna nga in every decision we are responsible. Pero sa mga unbelievers, wala, one way lang na sila, iya sang old sin nature. Ang mga normal na sa ila maghimo sang sala, pero sa mga believers, abnormal sa atoa ang paghimo sang sala. Kay we are predestined to be like Christ. So kung magtao na po kita sang predestination, we are predestined to be like Christ. To be like Christ sa iyang humanity nga butsing ano nga mag-mature believer. So lotro kay ang sunod din is lotron kanyo 3083 kato 3080 kani 3083 3080 kani 3083 lotron. So ang versikulo diri is Matthew 28:20. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Dili lang sa Israel kundi sa tanan nga gilukat kita. Remember nga hindi ni siya pawn shop nga gilukaton, kundi kani siya sa pagkaulipon sa sala, slave market of sin. Kaning ransom diri nga kani siya is lutron. No, makita nimo na sa bisan patanaw nimo ni siya sa kay Strong Concordance Matthew 20:28. Tapos kung di ganit tanaw nimo ang ransom kay concordance na siya, pag amo ning mo-appear sa Matthew 20:28, kana siya is lutron. Kay makita mo na siya sa number nga 3083 sa Strong Concordance. Ginapakita ko lang po kung paano po sa pag-research, no, by God's grace, no, kung paano magtanaw sa pag-research. So something to lose with o kung redemption a redemption price, lutron, the price for redeeming mo ng ransom paid for slaves. Paid for slaves. For many nga mga unbelievers. Mao na ang lutron nga ransom sa pulong nga redemption nga sa atong pagtuon. Sa Mark chapter 10 verse 45, for even the Son of Man, kay si Jesus Christ, duwa ang iyahang isa ka person pero duwa ang iyahang kinaiya, the essence. Ang essence niya duwa. He is the Son of God. Na isa essence nga iya sa Dios. So magatuon kita na sa ginatawag nga the essence of God o sa Trinity. Nga mayara sang 10 essence a Dios. Kag si Jesus Christ is the Son of Man. So napo say kinaiya sang tao. Ang kinaiya sang tao, tanan nga tao may ara sang mentality, emotion, volition, by choice na sa pagpili mo ng volition, tapos conscience, nga itong norm and standard,
kag mayroon kita sang self-consciousness. Mo nang kinayasan tao in general, tanan nga tao mayara sina. Kag si Jesus Christ as the Son of God, mayara po siya kinayasan Diyos. Pero wala na siya nagamix. Muna nga kung magtong kita sa doctrine of kenosis, wala niya gingamit ang iyang pagka-Diyos, kundi ang iya lang nga pagkatao, ginsit aside niya na ang iyang pagka-Diyos. He emptied himself. Mo nang kenosis. Kaya kung gamito niya iyang pagka-Diyos, hindi siya mapatay sa ibabaw sa cross. Pero bisan ang iyang pagka-Son of Man, dili po siya mapatay kay sinless siya. Kung hindi niya voluntarily nga gi-give up ang iyang ginhawa, dili siya mapatay kay sinless siya. First lang kay Adan sa garden sa Eden, nga kung tanaw naton how long nga si Adan nagstay sa garden sa Eden. Si Adan kag ang babae, kay gintawag ang babae nga Eva after sa sala ni Adan. How long siya nagstay dito sang wala pa siya naghimo sang sala. Pero sang paghimo niya sang sala, nagkaedad na siya sang 930 years. Pero laging butang dito kung kanusaan nag-start ang edad ni Adan. Pero ang posibilidad lang nga paghimo niya sang sala, meaning nga pagkaon niya sa bunga sang tree of the knowledge of good and evil, nan dito nagsugod ang iyang sala nga may limitasyon na ang iyang lawas tungod sang old sin nature. Same gyapon sa atoa. Tungod kay may old sin nature kita, bisan pa kita believer na ni Jesus Christ, may ara kita gyapon sang old sin nature, mao na nga mawala gyapon kita di sa ibabaw sang kalibutan. Pero kung anak ka sa Diyos, nan may ara ka sang destiny sa eternity in heaven. Sigurado ang imong destiny in heaven. Okay, for even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. So, a ransom for many. So, amo nang lotroon. Kato naman kita sa lotrosis. Lotrosis, wala siya na Greek. Hindi, Greek ang iyang word diri. Pero lotrosis ni siya. No? Wala ko na-check nga amo ni siya transliteration. So, lotrosis, ransoming, redemption. Nga makita natin sa Luke chapter 1 verse 68. Nga nag-isot gyapon niya sang deliverance. Ari sa deliverance. Blessed be the Lord God of Israel, for he had visited and redeemed his people. So ang people of God mao ang Israel. Kung tanong natin si Jesus Christ, he came to his own. Ang gikatuan niya diri sa pagminister gid amo ang Israel as their Messiah, as their Christ. Well, remember nga ang word ng Messiah is Hebrew, kag ang Greek sina is Christos. Christ sa English. So, blessed be the Lord God of Israel, for he had visited and redeemed his people. Deliverance. I-deliver niya ang iyang mga katawhan. Sa Luke chapter 2 verse 38, and she coming in that instant gave thanks likewise unto the Lord, and spake unto him to all them that look for redemption in Israel. Munang pulong da natawag nga pagtubos, redemption. So not so much nga sa pagtanaw sining natawag nga lotrosis. Hebrews 9:12, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Remember kanina is the book of Hebrews. Iyan is sa mga Israelites sa Hebrews. So nag-escort niya sa background ba sa ginatawag nga mga sin offering, kag burnt offering. Nga ang ila dito nga mga ritual sa
blood of goats kag calves kag kun ano pa dira mga kun ano pa dira nga mga blood sacrifices. Kay unique ni ang Israel, kay besides kay luwas na sa ila, may ara sa mga sufferings o kung mga sacrifices ang mga neighboring countries nila. Kasi mga virgin sacrifice, infant sacrifice, pero ang Diyos nag-represent sang Israelites nga pinagi sa dugo sang mananap, nga unique ang Israel. Pero kana ang blood of goats kag calves dili na makakuha once and for all sang sala nila. Mao nga sa ila nga mga sacrifices daw slaughterhouse ang gawas sang templo sa sin offering kag sa burnt offering. Daw slaughter siya kay kada sala nila naga-offer gid sila sang blood of goats kag calves, no, nga mga baka dira kag mga kanding, mga karnero, no, sa kapasayloan sang ilang mga sala. Kay kana siya botsing anon sila ilang mga rituals, naga-looking sila forward sa coming nga Mesiyas nga magbayad sang ilang mga sala kag sang aton man nga mga sala. Amo na angas nagaisgot din nga but by His own blood ni Jesus Christ, He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. So si Jesus Christ ang nagbayad sang aton mga sala. Ang iyang life, meaning sang blood diri is life. Kay sa Old Testament ra ni mabalaan amo na nga wala sila nakakaon sang dugo, kaon man o kung ginainom, kay ang blood is life. So bot sa ganon din isang blood is the life of Christ ang iyang ginhatag sa pagbayad sang aton mga sala. Kay si Jesus Christ sang ginpainom siya sang vinegar, no, nga may ara sang tong dito siya sa ibabaw sa cross, no. Nagaiskot to siya sa nagapakita to siya sang ginatawag nga anesthesia. Pero pagpainom sa iya, nagsiling siya nga tapos na, tetelestai, paid in full. So before siya namatay physically kag sa pagtuslok diri sa iyang lawas, nabayaran na niya ang aton mga sala. Ginatawag na isang baptism of the cup. Ginatawag na isang spiritual death. Kaya spiritual death is separation from God. So at the 9th hour, amo tong pagbayad niya sa aton mga sala. Alas 3 sang hapon, amo na tong pagbayad niya sa aton mga sala nga nagasiling siya nga, my God, why thou hast forsaken me? Ilay, lima sabaktani, o kon Eloi, nga sa Aramaic, lima sabaktani. Kung sa Euron, my God, why thou hast forsaken me? Amo to nga tayo pagbayad niya sa aton mga sala tungod kay nag-separate sa iya ang God the Father. Kay ang sala ara kay Jesus Christ, kag ginhukman siya sa Diyos nga Amay, kag ang God the Father was satisfied. Propitiation. Ang God word na siya nga satisfaction nga sa pagpay ni Jesus Christ sa atong mga sala. Sa God the Father, wala siya nagbayad sa diin man, kundi sa God the Father, kag ang God the Father was satisfied, nakontento. Amo na nga ang tanang magtuo kay Jesus Christ, we are hidden in Christ, we are in Christ, mao na nga acceptable kita sa heaven, kag may ara kita sang eternal life, which is the life of God, kag may ara kita sang absolute righteousness, which is the perfect righteousness of God. So pareha sa iya, amo nang gibutang niya sa aton nga duha nga sa iyang kinaiya. Kag
sealed kita sa Holy Spirit, indwelt kita sa Holy Spirit, sealed kita as a down payment, earnest or pleads nga at the day of redemption sa ginatawag nga makita nato na sa apolutrosis nga sa rapture nan sigurado upod kita kay Jesus Christ. Okay, so much on that sa lotrosis. Makato kita diri sa agoradzo nga isa pod sa Greek nga pamulong nga kung sa English is redemption. So nabahin-bahin ang redemption nga English sa Greek nga 4 ka bahin kag may ara pa sang 2. So 6 tanan. But sing anon siya isang agoradzo. By the way, kaning agoradzo nakita na akon sa Davao sa Agdao sa ilang palengke. Makita mo sa taas may agoradzo. Kay butsing anon sini palengke. Kag dito man sa Libak, may ara man dito sa ilang palengke sa taas gyapon sang palengke nila sa supermarket. May ara po dito agoradzo. So palengke ni siya. So butsing anon sang agoradzo is to buy for oneself for a price freely paid. Libre na nabayran. So magbakal dito sa iya kagalingon sa merkado, sa market, sa palengke nga libre, price freely paid. Amo ning agoradzo sa number nga 59 to purchase, to especially to redeem. Sa Revelation chapter 5 verse 9 nga nagasiling, and they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain and hast redeemed us to God by the blood out of every kindred and tongues and people and nation, and hast redeemed us. So pagtubos siya sa atua redeem, libre nga magkadto ka sa marketplace and has redeemed us. Do nagkadto ka sa marketplace nga walay bayad to God. Amo na nga hindi mabayaran sang human good nga mag-earn kita nga among ibayad naton. Libre si Jesus Christ na ang nagbayad sang aton mga sala. Gidslain siya and redeem us to God. Libre gibayaran kita niya sa Dios ang pagbayad niya sang aton mga siya ang nagbayad sa aton mga sala. Pinagi sa iyang kinabuhi. By thy blood out of every kindred. So Revelation chapter 14 verse 3, and they sang as it were a new song before the throne and before the four beasts and the elders, and no man could learn that song but the 144,000 every 12 tribes na sang Israel, murag 12,000 kada isa, which were redeemed from the earth. So gitubos, gi-redeem, libre. Dopres ng kato sa marketplace ka kuha lang. Karidi ay sobra. So Revelation 14:4 kinag-ulan diri. These are they which were not defiled with women, for they are virgins. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the first fruit unto God, unto the Lamb. No. So diretso kita diri sa igsagoradzo. So gikan gyapon sa agoradzo nga pulong pero may ara sang agoradzo, to purchase out of the market, not to return.
So nagbakal siya sa palengke, sa tindahan, kag hindi na magbalik. Nagbakal siya sa merkado o kung sa palengke, kag hindi na magbalik. So no exchange, no return. Kay ang pagkayara kay Adan amo ng slave market of sin. Ang pagkayara kay Adan nga mga unbelievers, pagtuon niya kay Jesus Christ, manginyara siya kay Jesus Christ, in Christ. Amo na tawag nga baptism by the Holy Spirit. Ibutang siya in Christ. Among nasiling sa 2 Corinthians 5:17 nga, if any man be in Christ, he is a new creation. Bagong sang tinuga ang iyang pagkayara kay Kristo, of being in Christ, mao na iyang pagka new creation. All things are passed away. Ang pagkayara kay Adan of being in Adam, amo nang ginatawag nga pass away. All things are new of being in Christ. Kag no exchange, no return na siya. Di na pwede ibalik. Kunyara ka na kay Kristo. Kunyara ka na kay Kristo, hindi ka na pwede makabalik sa kay Adan nga sa pagkaulipon sang sala. Mauning igsagoradso to purchase out of the marketplace. So kuhaon sa marketplace, out of the market, sa slave market, kag not to return. So may ara ka na sang freedom. Free man ka na. So to botching ano niya dire, to buy, to ransom, figuratively man, to rescue from loss. Okay. So Christ has redeemed us from the curse of the law, ng Mosaic law. Muna nga si Christ is the end of the law, being made a curse for us. Makon muna sa pagbayad niya sa atong mga sala, being made a curse for us, for it is written, curse is everyone that hangeth on a tree. Atong dito sa ibabaw sa cross. Kay nga no, amo nang pinakamasakit nga execution sa isa ka kriminal. Kita mo si Jesus Christ hara sa tunga, kay may duha ka kriminal sa kilid niya sa wala kag tuo. So si Jesus Christ dito nilansang sa cross politically as a criminal, sa panggobyerno as a criminal, a culprit. Kag ditra gid-judge sang Dios nga Amay, dira nga pamangi at that right time gid nga gin hukman siya sang aton mga sala. Nga siling ni Jesus Christ gani, not my will but thy will be done. Let this cup, kanang kopa, mao nang pag-inom niya sa atong mga sala nga i-judge siya, let this cup pass over me, but not my will but thy will be done. So ang redeemed diri nga tawag nga igsagoradso, dili na kita makapanumbalik sa pagkaulipon sa sala. Once and for all na siya. Redeem us from the curse of the law. Kay kaning law, mao ni siya ang pagpakilala nga kita makasasala. Amo gay siling ni Paul nga, kung walay kasuguan, if there is no law, there is no sin. Kung wala sang kasuguan, walay sala. Kay ang sala dira ang knowledge of sin, dira ang paghibalo nga ang tao makasasala. Kay kun waay sang kasuguan nga ang pagkuha sang manok sa imo nga silingan o kung sa imo nga tupad balay, sa imo nga neighbor, kung wala sang law sina nga magkuha sang manok sa imo nga neighbor, sala. Dili sala magkuha ka sang manok sa imo nga silingan, sa imo nga kapitbahay. Pero tungod kay may ara sang kasuguan nga kung kuhaon mo ang manok sang imong silingan o kung sa imo nga tupad balay, no, tupad balay neighbor, kay sa Ilonggo tupad balay, kay kung sa Cebuano silingan. Kung may ara sang kasuguan nga
sala ang magkuha, amo na sila nga kawat na kay mayara sang kasuguan nga sala ang magkuha. Waay pagid sa maglisensya nga kuhaon niya. Kawat gid na. Alangan po maglisensya ka nga silingan o kon kapitbahay, kawaton ko nimo manok. Amo na nga ang law is the knowledge of sin. Dira ang pagkilala nga ang tao makasasala. Lalo pa ni sa diri sa Galatians 3:13 nga ang Mosaic law is holy, kag ang katauhan we're sinners. Mo na nga dili kita maka-comply sining Mosaic law kay balaan na siya. Kag kita sinners, so dili layo gid. Amo na nga si Jesus Christ, siya lang ang nakatuman sina sang kasuguan tungod siya is sinless. Sinless si Jesus Christ hangtod sa ibabaw sa cross. Kag pagbayad niya sa atong mga sala, sinless gyapon siya nga sa iyang kaugalingon nga wala gid siya sang sala. Amo na nga ang God the Father was satisfied. Kay nagadagway ni siya o kung nagalaragway ni siya sa mga sin offering nila nga mga karniro, sa burnt offering na mga karniro, mga kanding nga walay dagta, unblemished, walay tatsa, bisan balahibo, himsog kayo, tambok kayo, kanang maayo gid siya nga halad, or else dili na siya acceptable sa Dios para mapasaylo ilang mga sala sa Old Testament kana nga mga ritual. Now, karon kaning Galatians 4:5 pod. Galatians 4:5 karon tanig dan. Okay, Galatians 4:5, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. So sa pagtubos katong yara sa idalom sang kasuguan, kay sa kasuguan wala sang may maluwas. Amo na nga itubos niya kag hindi na magbalik sa Mosaic law. Amo nang akig si Pablo diri sa mga Kristohanon sa Galacia about sa nga nagbalik sila sa Mosaic law. Siling ni Pablo, ngano nga magbalik kamo sa Mosaic law? Nadawat ba ninyo ang bala nga espiritu by faith or by works sa Mosaic law? By hearing of faith or sa kasuguan ni Moses. So there is a Galatians 4:5, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Kaning word diri nga adoption, iyan ni sa practice sang Roman Empire. Lain ni siya sa aton nga adoption. So kani siya nga context, kaning adoption, gina-adapt nilang ilang anak. Kay ang ilang anak nga una magtuong kita sa doctrine of adoption na po. Sa madali, in short nga ang ilang anak kung dili siyempre gamay pa, no, at the age siguro mga 4, 5, 6 somewhere din na kidalaw nila na sa teachers of the law, no, murag pedagogos ba, or dalaw nila na sa teacher of the laws, sa law. Kag paguman sina nga mag-mature na siya, o kung sa Roman Empire dito sa ilang eskwelahan man, sa ilang eskwelahan, no, kag pagdala dito mag-edad na siya sa mga 13, 14, 15, something like that, nga sa ginatawag nga mag-mature na siya, nan i-adapt nila na ang ilang anak nga ilan ng anak. So kaya ang kana nga mature na siya kag makaangkon na siya sa mga panublion.
Amo na nga nagapabilin ang Roman Empire sa ilahang sa ilahang status. Nagapabiling gid siya nga maayo ilang kahimtang tungod sa nga practice nila. Kag amo pa gina-practice ang mga sa mga Hudiyo. Pero luwas sina ang pulong ring nga redeem is dili na ibalik sa pagka makasasala. Dili na. So mao na nga sa slave market of sin kaning igsaguradso, no? To purchase out of the market, not to return. So dili na kita ibalik dito sa market, sa slave market of sin. Mao gani nga ang believers kung maghimo sang sala nga kabala na gid kayo, kalos, no? Ang last nga discipline sa iya nga divine discipline mao ang sin unto death. Kaya hindi na siya pwede babalik sa pagkaulipon sa sala. Dili na siya ibalik dito. So salawayo na siya sa ibabaw sa kalibutan, pasaway na. So kuwao na siya sa Dios. Nga sila nga, di na ko magbato kay Jesus Christ, balik na ko sa dati. Kung nga sala, sin unto death ang maagoman niya. Amo na ang last na divine discipline, no? Sa anak sa Dios. Kay ginahigugma na niya kita. So, amo na sa Hebrews nga scourging, panitan niya kitag buhi. Kung di gin madala, tiwas, sin unto death. So ang last diri nga tawag nga redemption sa Greek is apolutrosis. Means a full deliverance of the soul from sin and of the body from the grave. Amnay matabo sa rapture kay kompleto na gid deliverance of the soul from sin and of the body from the grave. So deliverance of the soul. Remember nga sa nagtuon kita sa ginatawag nga doctrine of salvation. We are released from the penalty of sin. Release kita from the power of sin. Amo na sa atong Christian life. Kag ma-release man kita from the presence of sin. Amo ning apolutrosis nga deliverance of the soul from sin. Kaning apolutrosis, isa na siya botsing ganon nga ang aton lawas pag-aisla ni siya sang dili madinulunton. Kay ang old sin nature naa sa ara sa aton nga lawas, ang old sin nature. Mao na nga ang mga believers may tendency gyapon sa paghimo sang sala. Pero hindi kuntani. Kay naa nakita sa tinatawag nga freedom sa hindi paghimo o kung freedom nga hindi na ulipon sa sala. Na makita nimo sa Romans chapter 6 verse 6. No? Kabisan pa sa Galatians 5:1, it is for freedom that Christ set us free. Halimbawa tanaw nato ning Romans chapter 6 verse 6. Let's see. Ani diri ta magtan-aw Romans chapter 6 verse 6. Ang nagasiling, for we know, sumera na sila sa pagtulunan, that our old self was crucified with Him. Crucified with Him. Nga, butsing ganon nga si Jesus Christ, hindi nag-iisa dito sa ibaba sa cross. Ang power of sin, dito, gi-crucify sa iyaha. Our old self was crucified with Him. Kay kita may ara gyapon ta sang old sin nature, pero wala na siya sang gahom. Kay ang atong old self was crucified with Him, so that the body ruled by sin might be done away, that we should no longer be slave to sin. So wala na power ang old sin nature sa atoa. Kay iyang gahom ato na sa ibabaw sa cross. Mao bitaw ning ginasiling diri sa 11 nga kani, in the same way count yourselves dead to sin, patay sa sala. Kanang hindi ka kabatyag o kung hindi ka magkahimo na sang sala, ipatay na mo, patay na kita sa sala.
So wala na unta sang probability nga maghimo kita sang sala. Pero usahay pabuhi-buhi man. So amo na nga mga believers nagahimo sang sala. Dito sin nga bisan anong kuwit sang sala sa imo di ka kabatyag kay patay kita sa sala. Pero kay pabuhi-buhi man, but alive to God in Christ Jesus. In Christ Jesus, we are alive to God unta. So ang but gali diri hindi ni siya ala nga A-L-L-A. Amo na siyang the strongest conjunction of contrast sa Greek. Kaning but diri is di nga pwede po patakilid-takilid. Amo na nga kay naa kita'y choice. Imbes nga dead to sin, alive to sin, but dead to God. So wala kita nag-operate sa atong Christian life. Ay natawag na siya nga operational dead. Operational death. Kung magtuong kita sa ginatawag nga doctrine of death. Dapat hindi kita ginatawag mga ang 1 John 1 ay ginatawag nga license to sin. No, it is a license to serve. So dapat di kita change sinner. Okay, apolutrosis. Katuta sa Romans chapter 3 verse 24. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Through the redemption, apolutrosis. So deliverance of the soul from sin and of the body from the grave. Romans 8:23. And not only they, but ourselves also, which have the first fruit of the Spirit, even we ourselves grown within our selves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. So, apolutrosis na, full deliverance of the soul. 1 Corinthians 1:30, but of Him are you in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. So ara diri ang ginatawag nga sanctification, part mo na isa sa doctrine of salvation. Ephesians 1:7, in whom we have redemption, apolutrosis, through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. We have the forgiveness of sins. Forgiveness, but lang kung katergad sumay ba ni sa salvation or afimi sa ginatawag nga after salvation, no? Ginatawag nga pre-salvation kag post-salvation. Pero ang atong ginatawag andre is redemption. So full deliverance of the soul. Siling po nga eternally secured ang mga believers. Wala na hindi na makabalik sa ulipon sa pagkakasala. Kay kung may ara man magbalik sa pag-ulipon-ulipon, pero sa Diyos hindi na pwede ginatawag nga igsaguradso, hindi na maka-return sa old sin nature, pero maga-function pa sa dira sa old sin nature. Naga-function lang. Amo na nga ginadisiplina kita sa Diyos kung maghimo sang sala. Ang problema lang, amo ni kung church goer, wala kabalo sa iyang kahimtang sa kalawasan, or claiming lang siguro nga sala, ang ni nga believer, amo na nga check natong kagalingon, kay kung assuming nga believer tapos sa ginahimo sang sala, kita man lang kay balo kung nakahimo kita sang sala, kag wala sang disiplina, something wrong dira sa aton nga relasyon sa Dios. So ang tanan nga nagato kay Jesus Christ kasi ang pagka-Dios nga kag sa pagbayad sa aton mga sala, tanan nga sala, kag namatay siya sa unod,
kag nabanaw si katatlong adlaw, nagkayab sa langit kag yara sa tunga kamot sa Dios nga Amay, mahimo nga anak na sang Dios. Kag walay anak sang Dios nga ginasiling lang nga demon possessed, wala, influensya lang pwede. Amo na nga maimpluwensyahan lang ang mga believers nga sa paghimo sang sala, especially kung wala gid sang pagtulunan kung paano siya magkinabuhi as a believer of the Lord Jesus Christ. So dapat ang pulong mao ang makita sa atong kinabuhi. Ang pulong gina ang standard, ang talaksan, ang pulong gid sa Dios. Hindi ang kung ano kabutan ang isa ka tao. Ang sila nga sa pabot-buot lang, damo kayo nga mga unbelievers nga mga buutan pa. Kung tanaw nimo sa ginatawag nga sa Christendom, sa mga pagkakristohanon. Remember nga ang Christian dili siya religion. Kaya ang Christianity among pakigrelasyon sa Dios pinagi sa pagtuo kay Jesus Christ. Kaya ang religion is human effort na siya to gain the approval of God. Amo na nga mga religion, mga religious nga mga tao sa religion, nag-strive na sila sa paghimo sang good works by their own means, assuming nga amo na ang makaluwas sa ila nga to gain the approval of God. Nga Ginoo, damo ko sang good works, damo ko nabuligan something amo ni kagbutan kay ko, sige ko simba na, sige ko dala Bible, sige ko basa sang Bible, pero hindi amo na dra ang kaluwasan. Dili dra nga pamagi sa ginatawag nga makredit sa imo. No, ang credit dito sa object of your faith, sa object of our faith mao si Jesus Christ. Kay iya nga work amo ang makahatag sang kaluwasan, ang talaksan sa Dios dira sa good works ni Jesus Christ. Amo na nga kaning Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, through His life, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Bugana kayo ang grasya sa Diyos. Ephesians 1:14, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Ephesians 4:30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. So ayaw pasuba ang balaang espiritu. Mapasubo mo lang balaang espiritu kung magkumit kag sala. Whereby you are sealed, silyado ka na. Buting ganun sang sealing is ownership, safe delivery. Unto the day of apolutrosis, redemption, sa rapture. Kay we have the Holy Spirit in us sa rapture. Pag-abot sa rapture, nan mo ng total redemption. You are sealed unto the day of redemption. So ang apolutrosis din nga redemption nga bot sing nga full deliverance of the soul from sin. Kay pag-aislang atong lawas ang incorruptible body, kag dira na ang pagsaka naton sa kalangitan sa pagsugata kay Jesus Christ. Kay kaning rapture, kita lang mga believers ang nakahibalo sini, kita lang mga believers ang makakita kay Jesus Christ sa kahawaan. Dili ni siya second coming, kay hindi pa ni siya manaog sa Mount of Olive. Kag dito sa kawaan, dito kita pagkahukman sa Dios sa ginatawag nga rewarding bema seat judgment, o kung the judgment seat of Christ.
Dito ang rewarding mga buhat naton nga sa pagtuon sa pulong sa Dios kang gin-apply sa aton kinabuhi. Dira ang rewarding kay we are predestined to be like Christ, maturity from babyhood to adulthood. Kag ini Colossians 1:14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sin. So ikaw sigurado gid apolutrosis, full deliverance of the soul from sin. Amo na nga kung ikaw nga magtotoo nga anak na sa Dios, maghimo sang sala, makaagom gid ka sang ginatawag nga divine discipline kay anak ka na sa Dios. So matun-an nato na sa ginatawag nga eternal security kay kabahin ka na sa sang pamilya sa Dios. So siling mo lang nga bisan islan mo pa na imong pangalan, islan mo pa na ang imong dugo, islan mo man ang imong citizenship, anak kagyapon sang imong ginikanan. Amo na nga you are eternally secured. So amo na atong pagkatun-an karon lang nga ginatawag nga redemption sa pagtubos sa anom ka nagkalain-lain sa original nga lengguwahe nga sa kon sa English redemption lang kag pagtubos lang sa aton lotroon, lotrosis, agorazo, exagorazo kag apolotrosis. So ampo kita. Salamat kit sa inyo nga mga pagpamati man sini nga isang oportunidad para man sa aton kayuhan. So ara na sa imo sa pagdawat o kung sa pag-reject sa sini nga pagtulunan. So naa kitay freedom, tawag nga choice sa pagtuo kay Jesus Christ o sa dili pagtuo. Let's pray. Sa imo lang amay, salamat kay sa mga igang ginatagdi mo samon sa pag-communicate sa imo nga pulong sa ginatawag nga para sa among kayuhan. Salamat kit sa teaching ministry kag confirmation mga Holy Spirit nga sa di nga sa mga pagtudlo sinigid sa tagsa-tagsa sa amon nga kaugalingon kag sa opportunities Ginoo nga sa pagdawat sini nga makamaturan kag sa ding Ginoo man bisan sa pag-reject sini kay kabalo ko ngayon pulo magabalik ina sa imo nga may kapuslanan nga magtuo makagom sang grasya nga sa kaluwasan sa pagtuo kay Jesus Christ. Kag hindi ara na siyang kaugalingon. Ani salamat gid sa teaching ministry of God Holy Spirit as our divine teacher. Kag kami mga sa pag-communicate lang as instrument lang sa pagpaalinton sa imong mga pagtulunan. Kag bisan Ginoo salamat man sa mga kahibalo kaalam Ginoo sa espirituhanong kabahin. Sa imo ginatawag kita pasalamatan, sa imo gyapon nasalig ang tanan. Kag sa pagpadayon pag sa mga pagtulong opportunity nga sa paggamit sa mga technology bisan sa simple nga bagay sa cellphone o kon whatsoever. Sa ngalan Jesus Christ. Amen.